Mamshi, Assalamualaikum. So for today's video is mag-explain ako sa inyo kasi may nabasa akong comment ito doon sa last na live ko na regarding sa lagi lang daw ako maghiwalay-hiwalay kami, lagi lang daw kami hiwalay-hiwalay nitong isa. So ayun nga, kay nasulti na daw siya na daw siya. Ayan, ay sa'yo lang ga. Kahit na iinis ka na sa update ko, ito explain ko. Galing kami sa labas ni Tamim, kaya ayan, ano muna tayo ng makeup. Okay, so kaming dalawa ni Elias, same religion kami mga mi, which is Islam. So sa Islam, 3 times na divorce is allowed, unlike sa mga Christian. So kami ni Elias, sa sitwasyon namin dalawa, 2 times na kaming nag-divorce, which is first divorce namin last 2023, and then before makomplete yung 3 months na probation para sa amin, nagkabalikan kaming dalawa. And then nung nagkabalikan kami before 3 months na probation namin is walang ritual na nangyari, walang something na like dore, mahar sa pa namin na bilang isang babaeng Muslim. So wala yun mga mi, kasi hindi kami lumampas dun sa 3 months na yun, nagkabalikan kaming dalawa. So parang pagbalikan namin, parang normal na mag-asawa, and then the same marriage contract pa rin yung gamit namin dalawa. So ngayon, during those times mga mamshi, is ang daming nangyari, as in talaga. Parang nagkabalikan kami pero yung peace of mind ko wala na. Yung love ko sa kanya parang nag-iba na. Ang dami kong trust issue, nagiging lokaret na ako, yung parang hindi ko na talaga gusto yung sarili ko during nung time na nagkabalikan kami. Although nakikita ko naman na ko naman na okay na siya, parang ganun. Pero para sa akin, nung time na nawala na yung trust ko sa kanya, is hindi na nanumbalik yung peace of mind ko. Although pumunta dito yung biyanan ko galing Pakistan, and then kapatid niya nag-advise na ganito ganyan, pero para sa akin mga mi, ang hirap nang bumalik nung the same Fatum or Fatima na nakilala niya na hindi toxic, which is very sweet lang talaga lahat, yung parang hindi ako nag-iisip ng another woman, yung ganun mga mi. And then I decided also na ako ng psychotherapy. Nag-psychotherapy ako mga madam, mga mamshi. Hindi man ako nag-update sa inyo. But, ayun. Kasi as in talaga, sobrang hindi ko ma-explain sa inyo yung depression, anxiety na pinagdaanan ko. And, basta, ayun, kumbaga, hindi ko na gusto yung sarili ko nung time na yun mga mamshi. And then after that, pinagbigyan ko pa siya kasi sabi ko baka yung okay na talaga kami. Pero sa sarili ko mga mi, hindi ko na talaga maibalik yung trust ko na meron sa kanya before. And this year, last Ramadan, I think February or March ata, nag-decide na ako mga mi na talagang kinausap ko siya, although ayaw niya talaga, ayaw ni Elias na maghiwalay kami kasi yun na nga, okay naman na daw, and then talagang magpo-focus na siya ngayon sa family niya, sa amin dalawa ni Tamim. Pero ako, gusto ko na lang talaga na magkaroon ng peace of mind. Gusto ko na lang na ayan, okay na kami, as kumbaga parang ganito, co-parenting kami yung dalawa para kay Tamim. And kung ano man yung gagawin niya, hindi na ako mag-overthink, hindi na ako yung toxic, ganun, na happy na lang kami na maging friend, ganun. And then, yun na nga, last March ata,
is yun na yung second na divorce namin dalawa, which is talagang wala nang reconciliation mga mamshi. Kasi sa amin na mga Muslim is may 3 months pa na probation para yung parang ma-complete talaga or ma-final talaga yung divorce namin. So ngayon mga me, 2 times na kaming nag-divorce ni Elias, last 2023 and then this current year na 2025. And then talagang final na ngayon. So if ever man na magkabalikan kaming dalawa ulit ni Elias, this time is kailangan namin ng ritual, another wedding, and then also kailangan niya magbigay sa akin ng panibagong mahar or dore mga mamshi. So ayun. And aside from that mga mamshi, if ever na magkabalikan kami this time and then magdi-divorce na naman kami for the 3rd time, is yun na talaga yung final na hindi na kami pwede magkabalikan hanggat hindi kami makakapag-asawa ng panibagong like for example, nagbalikan kami ulit, so 3rd divorce namin, kailangan niya mag-asawa ng panibagong babae, and ako rin kailangan ko mag-asawa ng panibagong lalaki. And para magkabalikan kaming dalawa, so kailangan namin i-divorce yung mga asawa namin. Ganon sa Islam mga mamshi. Though hindi ko man sa inyo kayang i-explain talaga ng bonggang-bongga, pero yun yung pagkakaalam ko. And then if ever na magkabalikan kami this time, is another marriage certificate yung kailangan namin na gawin. So ayun na nga, sa nagsasabi dyan naiirita na sa hiwalayan namin dalawa ni ex. So eto mga mamshi, so if ever man na magkabalikan kami, then siguro kadarala, kumbaga destiny talaga mga mi. But for now, although gusto niya makipagbalikan sa akin, and then ang tatay ko rin gusto niya na maging okay na kaming dalawa kasi for the sake of Tamim. Pero sabi ko, for now gusto kong manumbalik yung peace of mind ko. Ayoko na muna mag-overthink, yung ganon. So ayun, and sa hiwalayan sa Islam mga mamshi, hindi siya kagaya sa Christian na mahal. Kumbaga kailangan danyos or 100,000 of peso yung kailangan mong gastusin para lang maanal kayo. Dito sa Islam mga mamshi is I think nasa 25 real lang yung binayaran ni Elias sa paghihiwalay namin, which is nasa 300 peso lang na pera sa atin. And then nung first na hiwalayan namin, isang divorce paper lang yung binigay sa amin. And then dito sa second divorce namin mga mamshi is 2 paper yung binigay sa amin, which is isa-isa kami. And then ayun, final na talaga mga mi, kasi over last February or March, as I remember, I think March, ganon. So talagang wala na talaga. Wala nang Fatima at Elias, as in. So sa mga nagtatanong naman sa akin regarding sa mga gustong mag-divorce dito na Muslim yung lalaki tapos siya is Christian, wala akong actually idea talaga, kasi although sa mga na nagbalik Islam, like for example Muslim yung lalaki na pinakasalan nila, tapos born sila Christian, tapos nagbalik Islam yung babae, I think sa pagkakaalam ko kailangan nyo pa rin na maanal sa Pilipinas, kasi hindi kayo born na Muslim mga mamshi, and kailangan nyo talaga ng 2 witness na galing sa family ninyo, yung ganon. Kasi sa akin mga mi, walang witness or keneme. Kahit sa first and second na hiwalayan namin ni Elias, walang witness na kailangan. Hindi parehas sa Christian. So ayun mga mamshi, sa mga naiirita na dyan, so ito na talaga yung final mga mi. And sa visa ko naman is nasa 2026 pa siya ma-expired, kaya pinag-anuhan na muna ni Elias na hindi niya ika-cancel hanggat hindi na-expired yung visa ko. So very, 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 very thankful naman ako kasi consider niya yun.
And ayun mga mi, tawag nito, kahit pa paano nandun pa rin yung iniisip niya, yung sitwasyon ko, ganun. So kahit pa paano mga mamshi. And ayun, wag kayong ma-confuse kung lagi kaming lagi kong sasabi sa inyo na ano, kasi ito na talaga, as in final na talaga to. And wag kayong magtaka kasi ang mga Muslim talaga, mga mamshi, is nagbibigay talaga yan ng, kumbaga, sa ano pa, chances. Kasi kung sa mga Christian, isang beses lang. Sa amin mga mamshi, 3 beses kayo pwede mag-divorce. And ayun mga mi, yun lang yung masasabi ko sa inyo, and may explain ko sa inyo na alam ko sa side ko mga mi. And ayun, for now, kahit pa paano, hindi man ako nag-update sa inyo, but alhamdulillah mga mamshi, I'm trying to survive. And kahit pa paano naman, ayun, inshallah, maging okay ang lahat. And sa amin dalawa ni Elias, happy na kami sa ganito. Although nagpa-flirt siya ulit sa akin, mga madam, nagpa-flirt siya ulit sa akin. Pero sabi ko sa kanya, wag na muna, kasi for now, if ever man na tayo pa rin dalawa, why not? Diba? Ayoko naman magsabi ng patapos mga mi. Kasi, syempre, tatay pa rin siya ng anak ko. And, ayoko magsabi na ayoko na sa kanya talaga. Kasi baka, at the end of the day, kakainin ko yung mga pinagsasasabi ko. Kasi, kahit pa paano naman, as in, naging mabait naman siya. Yun lang talaga yung naging problema niya, is yung sa babae. Other than that, nasabi ko na, mabait siyang asawa, hindi siya nambubugbog, hindi kagaya ng ibang Pakistani na ano, yung mga ibang babae na nakilala ko na may mga Pakistaning asawa na nananakit. Si Elias, kahit sobrang laki niyang mama, as in talaga, hindi yan, never siya ng ano sa akin. So ayun lang mga mamshi, sa mga hindi nakakaalam, parehas kaming dalawa na born Islam, kaya madalian lang sa amin yung paghihiwalay, and hindi costly ang paghihiwalay ng mga Muslim mga mi, not unless may mga properties or something, like for example ako, kasi ako mga mamshi, hindi na talaga ako nagdemand ng kahit ano pa kay Elias. Nagbigay lang siya ng 25,000 Qatari Riyal sa akin nung first na hiwalayan namin, 25 Qatari Riyal na ano. And other than that, wala na akong hiniling sa kanya mga mi, kundi yung siya ang magbayad ng tuition fee ni Tamim sa school niya. And if ever man na nagbibigay siya ng extra pera sa akin, alhamdulillah, I'm so thankful and grateful for that. And minsan din bumibili siya ng grocery para sa kay Tamim. So ayun mga mi, kahit pa paano, okay na ako doon. Hindi na ako nagdidemand ng ganito. Kasi kung sa court pa mga mamshi, pinagbigyan nila ako na magdemand ka para pagdating ng sahod niya, dediretso sa account ko yung pera na para sa kay Tamim. Which is para sa akin, hindi na ako nagdemand mga mi. Kasi alam ko na meron pa rin siyang loan na binabayaran. And as much as kaya kong itaguyod yung buhay ko dito, ayun, kakayanin ko. At pag hindi ko na talaga kaya, nagsasabi ako sa kanya na, sabi ko, please, can you please give me some money? Kasi, eto, wala pa akong deliveries, and mostly customer ko, naka-on hold ang kanilang mga items, hindi pa talaga madi-deliver. So, pwede ba na bigyan mo ako ng some money para sa gagastusin namin ni Tamim? So, ayun naman, kahit pa paano mga mi, na naman niya, okay naman. So, huwag kayong ma-confuse kung hiwalay lang yung ano ko. Sa totoo lang talaga, gusto ko mag-update sa inyo ng mga happy moment, gano'n na pero as in, mga mi, sobrang busy ko na talaga dito sa sa online ko. Although, hindi ako lagi talaga nagla-live mga mamshi, pero si Tamim, as in talaga. So, ayun lang mga mamshi. Huwag kayong magalit. Huwag kayong mainis.
ano lang, good vibes lang tayo mga madam. So, ayun, pag-pray nyo na sana talaga, if ever man na magkabalikan kami ni Elias this time, hindi na kami maghihiwalay at saka wala nang toxic sa akin, sa aking ano, pagkatao. Kasi ang hirap mga madam, mga mamshi, ibalik talaga yung tiwala na nawala. Kasi ako never in my life talaga naiisipin na magaganon si Elias. Kasi ang ginagawa niya, bahay, trabaho. Hindi mo yan siya makikitaan na, ay, makikipag-party. Unlike sa akin ha, sa akin, makipag-party pa ako sa mga kaibigan ko, mga madam. Pero siya talaga, bahay, trabaho. Kaya hindi mo talaga iisipin na, may babae ito. Yung pala nandun sa... Basta, yun na yun. So, yun mga madam. Ayan. Huwag tayo magalit ha. So, try kong mag-update sa inyo ng mga something na good vibes. Okay po? So, bye for now. God bless everyone.